Nagkalat na naman ang iba't ibang atraksyon ngayong Pasko na magbibigay aliw sa mga magkakabarkada at mag-anak. Para naman sa mga gustong maglagay ng dekorasyon sa kanilang mga tahanan, bakit hindi subukang gumawa mula sa recycled materials? Maganda na, swak pa sa bulsa. May report si Kata Tibayan. Walang duda, Pasko na talaga. Sa Gateway Mall sa Araneta Center, Cubao, pinailawan na ang higante nilang Christmas tree. Bukod sa magandang atraksyon sa mga mamimili, layunin din daw ng Christmas tree lighting na makapagbahagi ng aginaldo sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Sa kabila po ng kasiyahan ngayon, ng tuwa, ng galak, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay namin ng hope, ng pag-asa at pagbibigay ng tulong sa mga Yolanda victims. Kung hindi naman Christmas tree, Christmas village ang nauuso. Tulad na lang na makikita sa bahay na ito na nagmistulan ng parke dahil sa kanilang miniature Christmas village. Kinagigiliwan ng mga bumibisita ang 52 bahay, 30 Christmas tree at Belen na makikita rito. Pero para sa mga payak lang ang plano para sa Pasko, dito sa Dapitan sa Maynila, nagkalat na ulit ang mga mabibiling parol at makulay na Christmas balls. At dahil sadyang malikhain ang mga Pilipino, kahit imported na konsepto, nagagawang Pinoy na Pinoy. Gaya na lang ng Christmas wreath na dinikitan ng seashells. Christmas basket na ginawang Christmas can mula sa recycled na lata. At pati mangkugo na walis, hindi na lang panlinis. Pinatunayan din ng mga estudyante sa Suwal, Pangasinan na di bali na magtipid sa dekorasyon basta bubuhusan mo ng imahinasyon. Ang bilhin nila rito, gawa sa mga bote ng soft drink at ginupit na candy wrapper at supot ng chichirya. Dahon naman ng anahaw ang pinambubong nila sa sanggol na Hesukristo at ang kanilang Christmas tree mula sa mais. Today, very rampant na yung mga basura na nakikita natin. So we decided na yung Belen namin out of recycled lahat. Yung pinagkainan ng mga bata, instead of isusunugin, why not gumamit na lang kami ng mga ganyan para from that, makakagawa pa kami ng mga designs out of those recycled materials. Ang mga dekorasyon at iba pang gimmick tulad ng mga ito, patunay lang na anumang unos ang pinagdadaanan ng ating bansa, wala nang masasaya pa sa Paskong Pinoy. Kata Tibayan, GMA News.